Everyone, our Bible verse for today is all about Genesis 45, 4 to 7. So, ito ay patungkol pa rin sa power of forgiveness. Ang pagpapatawad, ito ay nagpapaganda sa storya ng ating buhay. Kasi kung tayo ay nasaktan at ang ginawa natin puro paghihigante, nabuhay tayo ng ambisyon, umunlad sa buhay para makagante, yun po yung nagpapasama sa atin sa story ng ating buhay. Kasi hindi yung story ng Diyos. Ang story ng Diyos, bagamat tayo, sinaktan na, we offended God. Yung Diyos, pinatawad niya tayo. Pinanumbalik niya tayo sa Kanya. So yung story natin, bagamat isang trahedya, ito ay nauuwi sa magandang story kasi yung buhay natin ay story ng Panginoong Hesukristo. So, patungkol po sa Genesis 45, 4 to 7. Ang background nito, ito kasi patungkol kay Joseph. In fact, sa book of Genesis, ganun kadaming chapter yung ginugulo sa buhay ni Joseph kasi napakaganda ng buhay ni Joseph. Ito ang story ng pagpapatawad at nasasalamin nito yung ginawa ng Panginoon sa atin. No? Si Joseph, siya yung tinraidor ng kanyang mga kapatid. Kinainggitan siya at pinalabas na siya ay kinain naman sa mga hayop or nababangis na hayop, pero ang totoo, siya ay tinapon ng kanyang mga kapatid sa balon. At sinabi ng mga kapatid niya sa kanila na tatay niya, si Jacob, na si Joseph ay pinatay na mababangis na hayop. Pero nasa balon lang siya. So later naisip ng mga kapatid niya, sayang naman kung mamamatay siya sa balon. So bininta siya. Imagine nyo nagbenta ng kapatid itong mga anak ni Jacob. Ibinenta nila si Joseph sa mga Malachites. So, yan. Binenta ng mga kapatid niya si Joseph sa mga Malakay. Binenta sa Ehipto bilang alipin. Now, sa Ehipto, pinagbintangan siya ng rape ng kanyang amo, yung asawa ni Potiphar, at nakulong siya. Isipin niyo mabuti, ikaw nandun ka sa kulungan, kung tayo, nag-iipon na tayo ng sama ng loob at galit sa ating mga kapatid, tinrider tayo, binenta, naging alipin, tapos nakakulong. So yung kulang yun, dungeon isang malamig na lugar na hindi makatao. Tapos andun ka, so dati ang saya-saya mo, kapiling mo yung tatay mo, but this time, nasa yungib, nasa dungeon siya. So yun yung kulungan niya. Now, ang ginawa ng Diyos, mula doon sa pagkakakulong niya, ginawa siyang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Ehipto. Paano nangyari yun? In-interpret niya yung panaginip ng hari. Kaya naging second in command siya. Kung hindi natin naintindihan parang ganito, isipin mo Pilipino ka. Tapos napunta ka sa ibang bansa. Let's say United States of America. At during that time, sa panahon ni Joseph, sa Ehipto, naging vice president siya. Isang Pilipino na punta sa US, naging vice president sa US. Parang ganun yung posisyon, ganun yung nangyari kay Joseph. So, meron na siyang kapangyarihan para maghiganti sa kanyang mga kapatid. Pero that time, yung panahon ng tagutom, yung mga kapatid niya nagpunta sa Ehipto kasi nga wala na makain. Sa Ehipto may supply under the management of Joseph. So, nakita ni Joseph yung mga kapatid niya na, mga kapatid ko, tilas niya muna hanggang sa sinabi niya, sige, tingin ko mga spy kayo, bumalik kayo sa sarili nyo, dali nyo sa akin yung sinasabi niyong Benjamin. Yung Benjamin, yung talagang kapatid ni Joseph yun. So, alam mo yun, ang haba ng conversation niya sa mga kapatid niya. And dito sa chapter 45, hindi mapigil ni Joseph yung sarili niya dito. Talagang pinagtapat niya na kung sino talaga siya. Ako si Jose, ako yung binenta niya sa Ehipto. Ako yung naging alipin. At dito sa verse 4, the Jerusalem said to his brother, come close to me.
When they had done so, he has, I am your brother Joseph, the one you sold into the Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourself for selling me here. Huwag niyo na ikalungkot na binenta niyo ako. Huwag na kayo maging sa pinagagawa niyo sa akin. So, napakabait, napakatindi ni Joseph, na concern pa siya sa nararamdaman ng mga niya sa mga kapatid niya. Kasi bakit? Napakagandang story ang nangyari sa buhay niya. Because it was to save life that God sent me ahead of you. So nakita ni Joseph dito kung ano yung ginawa ng Diyos. Hindi niya nakita yung pagtatraidor ng mga kapatid niya. Ang ginawa niya kung paano yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. So, for 2 years now, there has been famine in the land. And for this next 5 years, there will be no blowing and reaping. So, but God sent me ahead to you to preserve for you a remnant of earth and to save your life by a great deliverance. So dito, ang teaching natin, our loved ones can hurt us most, di ba? Kadalasan ganon, kung sino pa yung mahal mo, yun pa yung nakakasakit sa atin, yun pa yung nakakagawa ng kasalanan sa atin. And revenge worsen our plan. So kapag nag-revenge tayo, no-worse nun yung kung ano yung plano nan sa buhay natin. And God works in the midst of the plan. So sa plano natin sa buhay, huwag ka mag-alala kasi yung God works in the midst of our plan. So yung God natin andyan sa buhay natin. Pinakakayang manakit talaga sa atin kasi yung mga taong mahal natin. Simple lang. Why? Kasi kapag ikaw minura ka ng kapitbahay mo, kaya mo intindihin. Okay lang, tatawanan mo lang. Lalo na kapag nagmumura sa'yo, hindi mo kakalala, parang sino ka, diba? Pero kapag subukan mo yung mahal mo sa buhay, yung magulang, or yung anak, kapatid, napakasakit. Ang kaya manakit sa'yo na matindi ay yung mahal mo sa buhay. Asawa mo, anak mo, kapatid mo, best friend mo, partner mo sa buhay, loved ones. Ang sakit nun. Kapag ikaw yung sinaktan at minura. So, revenge worsens our pain. Dahil mahal-mahal natin sa buhay, mas sobrang sakit, diba? Pero mas sasakit at papangit yung mga story ng buhay mo at palalailain mo lang yung sakit na nararamdaman kung maghihiganti ka pa sa kanila. Diba? So, so sa buhay natin, kailangan andun yung forgive. So, forgive just as God has forgiven us. Magpatawad tayo sa ibang tao kung paano tayo pinatawad ng ating Panginoon Diyos. And get strength from the cross. So, kung ikaw nanghihina ka na sa mga nangyayari sa buhay mo, so get strength from the cross. Kung ang ating Panginoon Diyos is nag-sacrifice, sinacrifice niya yung sarili niya sa cross, doon ka humugot ng lakas, doon ka kumuha ng lakas para malagpasan mo yung nararamdaman mo na sakit, para magkaroon ka ng lakas ng loob para magpatawad sa mga taong nagkasalanan sa iyo. Hope you learn this verse. Thank you everyone and God bless. Just forgive the way let God works in the midst of pain na nararamdaman natin. Alam natin na mahirap at yung Diyos po na kumikilos kahit na sa panahon ng ating pagdurusa. Kaya nga dito, sabi kay Joseph, ang Diyos na nagpadala sa akin dito, may inaccomplish ang Diyos. Nung panahon siya ay binenta, tinapon sa balon, ay binenta sa Malakita, inala sa Ehipto, na-frame up siya, nakulong siya. Lahat ng pagdurusa na yun, merong ina-accomplish ang Diyos. So, ganun din po sa buhay natin. Merong ina-accomplish ang Diyos sa buhay natin. Sa kabila ng marami tayong pinagdadaanan, may magandang plano ang Diyos. Hope you learn this verse. Thank you everyone and God bless.